At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa makatuwid bagay niyong mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. Kaya kahit po napakarami tayong hahanaping problema, yung mga challenges na yun, kailangan po, ang focus natin ay ang kiniklaim natin ay ang sinasabi ng salita ng Diyos sa kanyang pangako na kayang gawin ng Diyos yung lahat ng mga kahit mga problema, magkakalakip-lakip yun para sa ikabubuti natin. Na umiibig sa Kanya. Take note of that. Kung tayo po yung umiibig sa Diyos, doon nga mangyayari na makikita natin working together for good yung mga nangyayari sa ating buhay. Kaya mabuti man o masama. Dahil tayo patuloy na magtitiwala sa Diyos. Kahit na problema yan, nakikita natin ang mabuti na gagawin ng Diyos sa problema na yun. And then sa verse 29, sapagkat yaong mga nang una pa ay kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kung tatanong po natin, ano ba ang ultimate plan ng Diyos para sa atin? Diyan na po yun. Ang tayo po ay maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Sa palagay niyo po, ano po ang hihigit pa sa layunin na yun ng Diyos? Ang kanyang anak, walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo, siya po ang pinakamamahal niya. Ang layunin po ng Diyos ay hindi lang tayo maligtas sa buhay nito. Tama po yan, maligtas tayo sa impyerno dahil sa pananampalataya natin kay Jesus. Maligtas din tayo sa mga bagay na, sabihin natin, yung sobrang hirap na mga bagay dito sa mundo. Nais ng Diyos tayo maligtas sa mga bagay na yun. Although inaalaw niya yun. Hindi lamang po yan na layunin. Ang pinaka-ultimate na layunin po ng Diyos, ito po akin natutunan, ay ang tayo maging kawamis ng kanyang anak na si Jesus Kristo. Hindi lamang po sa kung anong uri ng buhay, kundi sa kanyang pag-uugali. At yung pag-uugali mo sa kanyang karakter, ibig sabihin, hindi po tayo magiging Diyos, hindi po tayo magiging katulad ni Kristo, kundi yung kanyang pagiging submissive sa Ama, obedient, humble, at iba pa ng mga katangian ng ating Panginoon sa Kristo. At yun po ang ultimately na ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Kaya po maaaring dadanas talaga tayo ng maraming problema. Pagsubok. Dahil yun po ang naranasan ng ating Panginoong Jesus. Yan, So, ang sarap sanang isipin na kung ang buhay Kristiyano ay parang, okay, sigurado ka na, ligtas ka na, at magaganda sana ang lahat ng mga bagay, Pero hindi po yun ang paraan ng Diyos. Hindi yun ang disenyo ng Diyos. Kasi alam po ng Diyos kung gaano ang tao nahirati sa pagiging makasarili. Pagiging makasalanan. Pamula po ng sumuway si Adan at si Eva sa Diyos. Ay talagang matindi na po ang pinagdaanan ng tao. Na kahit na kitang-kita na ang mga pagpapala ng Diyos, ay gagawa pa rin mag-rebelde sa Diyos. Di ba? At yun po ang nangyayari pa rin sa ating panahon. Ginagamit po ngayon ng Diyos ang mga problema, mga pagsubok para tayo po ay gawing mapagpakumbaba. Okay?